Sugatan ng isang lalaki matapos pagkatagain dito sa may kalye ng Pedro Hills sa Malate, Maynila. At dito nga mismo sa lugar na ito ay nagkaroon pa ng habulan bago ito tuluyan na awat ng isang gwardya na nabaril naman ang nanaga sa biktima. Sa video na ito na ibinigay sa ABS-CBN News, makikita nilapitan ng sospek ang lalaking nakaupo sa tapat ng isang gusali ng pagtatagain nito ng biktima. Kwento ng isang testigo. Nauna na itong pagsasaksakin habang sila ay nakatambay sa isang tindahan. Akala ko rin na biro-biro lang, away lang ba nila na biro-biro, bigla lang tinaga-taga yung ulo. Tapos ginanong pa dito sa leeg, tapos sinaksak pa. Wala, sabi ko, wala man tumatalsik sa akin dugo. Nakabalot umano ang ginamit na itak sa isang papel, kaya hindi agad nila napansin ang bitbit na patalim ng sospek. Ayon sa isa pa nakakita, hinabol ng sospek ang lalaki na makatakbo ito palayo. Nakahandusay na po yung biktima doon, tapos hindi pa rin po tinatantanan ng pananaga. So, nangingi na po kami sa mga nasa kalsada ng tulong. Umawat ang isang gwardya at nabaril niya ang sospek na agad nitong ikinasawi. Yung isang security guard na naka-duty malapit sa hotel doon sa pinangyarihan ng pananaga ay umaawat. Doon naman siya pinagbalingan ng galit nitong lalaki na kanyang nabaril later on at ikinasawi nito. Ayon sa dalawang testigo, nagpapatok ng warning shot ang gwardya para mapigilan ang sospek. Na-recover ang isang itak na ginamit sa pananaksak. Tumanggi na magbigay ng iba pang detalye ang gwardya na sinabi ang abogado na lang niya magpapaliwanag. Kasalukuyan pa natin pinag-aaralan po at iniimbestigahan kung ano yung dapat na atmang kaso na ipa-file natin. Hanggang ngayon po inaalam pa rin natin kung ano yung motibo noong pananaga itong ating nung namatay na tao. Kung ano yung napag-awayan nila dahil itong ating biktima ay nasa ospital pa at kasalukuyan na inooperahan. Nasa kustodiya ngayon ng MPD Homicide ang gwardya na nakabaril doon sa lalaking nanaga sa biktima. Habang patuloy na iniimbestigahan pa ang nangyaring insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.